Mommy Onyx, nagising ako sa tunog ng alarm clock at pinatay ko agad yon. Maya-maya, narinig kong kumatok si Josefa sa pintuan ng aking kwarto dahil gusto niyang ipaalam na si Carlos ay nasa sala, naghihintay at gustong akong kausapin. Kaya, si Carlos ba ang ibig mong sabihin? Tumpak, dear. Si Carlos nga. Nasa baba. Kanina ko pa sinabihan na natutulog ka pero ayaw niyang makinig sa akin. Kaya sige na, dear. Para matapos na, once and for all, harapin mo na siya at sabihin mo sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman mo. Sige na. Bumaba ka na doon. Sige. Sige, Josefa. Babain ko na siya. At I think this is the time na kailangan ko na rin magpaalam sa kanya. Napagtanto ko kasi na tama din siguro yung sinabi ni Chang na mababa ang tingin nila sa akin dahil nasa bar ako nagtatrabaho even though na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Sinasabi niya na ako isang bayaran o isang pukpok na babae. I think kailangan ko na rin mag-change ng career. Sige, Josefa. Babain ko na siya. Diyan ka lang ha. At mag-usap tayo ulit. Oh, dear. Sige, maghintay ako dito. Pagkatapos yung mag-usap ni Carlos, sige, puntahan mo lang ako sa kwarto ko at mag-usap tayo ng masinsinan. Okay? Sige, puntahan mo na siya. No, huwag ka na tumayo, Carlos. It's okay. May kailangan ka sa akin. Bakit ka na parito? At sabi ni Josefa may gusto kang sabihin sa akin. Ano yun? Abigail, naparito ako para gusto kong linawin ang mga nangyari. Seryoso ako sa iyo. Ikaw lang ang mahal ko. At kung ano man yung nakita mo sa opisina, wala talaga yun. Wala silang halaga sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang babae sa akin. Kaya nga nagtiis akong manligaw sa'yo. Nagtiis ako. Hinintay kita. Hinintay ko yung oo mo. Abigail, paniwalaan mo naman sana ako. Totoo ang pag-ibig ko sa'yo. Sige naman ha. Tanggapin mo naman. Carlos, walang problema. Naintindihan kita. At sana'y naintindihan mo rin kung anong ibig kong sabihin. It's okay, it's your life. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin. And besides, hindi naman naging tayo. At kung dyan ka masaya, go on. Buhay mo yan. Pero, ang sagutin ka, I'm sorry. Actually, gusto kong bigyan ng chance yung sarili ko at yung sinabi mo sa akin, yung panliligaw mo, kumbaga. Nung araw na pumunta ako sa opisina mo, sabihin ko na sana sa iyo na oo, sinagot na kita, pero nagulat ako sa nakita ko doon. At I believe nag-enjoy ka sa mga pinaggagawa mo and huwag mo na ako isali doon. And besides, kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito, Carlos. Magre-resign na ako sa trabaho. At maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na makatrabaho sa iyong bar na nag-build up sa akin. Thank you. Pero hindi na ako papasok. Maraming salamat.
At yung contract, hindi ko na yun itutuloy. Total, 1 taon na lang. Matatapos na yun. At marami na rin akong gig na dinala sa bar mo. And I know na alam mo rin na malaki ang inakyat ko sa bar mo. Malaki ang kita doon. Kaya, hindi kita siningil doon, which is fair naman na pagbigyan mo ako na kansilahin ang kontrata na pinirmahan ko sa'yo. Abigail, huwag mo naman idama yung trabaho. Kailangan ka sa bar. Pag mawala ka sa bar, mapipilayan ang bar. Sige, ganito na lang. Hindi na kita kukulitin. Hindi na kita liligawan. Let's just work as employee and employer. I respect your decision na hindi ako sagutin. Huwag mo lang iiwan ang bar. Kailangan ka doon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Abigail. Please, wag mong iiwan ang bar. Pag-isipan ko. Sige. Pwede ka na umalis. Inaantok ako eh. At saka pagod rin. Hindi mo na ako papasok tonight. Masama ang pakiramdam ko. Please, Abigail. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kahit ano, wag mo lang iiwan ang bar. Sabihin mo sa akin ngayon at gagawin ko. Okay. Sasabihin ko sa'yo. Gumamit ka ng abogado. Meron akong dokumentong ibigay sa'yo. At ipakita mo ito sa abogado. Dahil gusto ko palayasin ang aking tiyang at mga pinsan sa bahay. Sa mismong bahay ko. Yun lang naman. Yun lang. Sige. Bukas na bukas din. Wala na ang tiyang mo at mga pinsan mo sa bahay mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala doon. Sige. Alis na ako. Maraming salamat. Sandali, Carlos. Talaga? Mangyayari yon bukas? Maraming salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Basta para sa'yo. Hiling mo, matutupad. Sige. Aalis na ako. Diyos ko, maraming salamat. Sa wakas, may babalik na rin sa akin ang bahay na pinundar ng aking mga magulang. Nandun kasi lahat ang alaala nila. Ang alaala ko nung kabataan ko. Sa wakas, maging akin na rin muli. At matirahan ko ng muli ang bahay na pinundar ng aking mga magulang. Dear, Josefa? okay ka lang ba? Nasaan si Josefa? Carlos? Umalis na ba? Oo, dear. Umalis na siya. At nangako siya sa akin na bukas din. Paalisin na niya sila Chang at ang mga pinsan ko doon sa bahay. Sa wakas, dear. Makuha ko ng muli ang aking bahay. Ang bahay na matagal ko nang inaasam-asam na muling makamit. Dahil bahay yun ng mga magulang ko. Matagal ko yung pinag-ipunan para lang makakuha ng magaling na lawyer, pero
Hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Carlos. Anong kapalit? Anong kapalit ng pagtulong niya sa'yo? Kilala ko si Carlos. Kilala ko si Carlos, dear. Hindi yan tutulong pag walang kapalit. Sabihin mo sa akin, anong kapalit? Ha? Ang kapalit ay hindi ako alis sa Montoya's Bar. Nagpaalam kasi ako sa kanya kanina. Naaalis na ako sa Montoya's Bar, subalit pinigilan niya ako. Tinanong niya ako kung anong gusto kong hiling ibibigay niya. Basta wag lang akong umalis sa Montoya's Bar. Kaya agad kong hiniling sa kanya ang palayasin ng aking tiyang at ang aking pinsan sa bahay. At bukas na bukas, sabi niya, matutupad. Kaya, dear, Josefa, sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Oh, dear. Masaya ako para sa'yo. Akala ko pa naman kung anong hiniling noon na kapalit. Buti na lang. At yung salita lang na hindi ka alis sa Montoya's Bar, which is good. Which is good, dear. Ano yun, Josefa? Parang nanggaling sa likod ng kusina. May nambato? O may gustong pumasok? Josefa, ano yun? Abigail, pumunta ka sa kwarto mo. Ilak mo yung pintuan. Ako na bahala dito. Tingnan ko kung anong nangyari sa kusina. Sige na. Sige na. Dito lang ako. Titingnan ko si Josefa kung anong gagawin baka kung anong mangyari sa kanya. Pero, bakit parang biglang nag-iba yung kilos niya, parang lalaki na? Hindi siya natakot. May kinuha siya sa ilalim ng mesa. Ano yung dinukot niya? Baril? May baril sa ilalim ng lamesa.